Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinaka-epektibong pampalakas ng inyong imunidad at kalusugan ng bituka ay mas mura pa sa isang tasa ng kape at posibleng nakita na ninyo sa loob ng inyong refrigerator? Hindi ito ang isa pang mamahaling food supplement. Ito ay ang simpleng fermented cabbage o kilala bilang sauerkraut. Marami ang tumitingin dito bilang simpleng pampagana lang sa hapunan. Pero sa likod ng simpleng itsura nito, nagtatago ang isang tunay na superfood na pinahahalagahan na sa loob ng maraming siglo dahil sa pambihirang benepisyo nito. Sa videong ito, ilalabas natin ang lahat ng sikreto ng fermented cabbage. Matututunan ninyo kung bakit ito laging binabanggit ng mga siyentipiko at doktor bilang susi sa kalusugan. Aalamin natin kung paano nito kayang i-reprogram ang inyong bituka at palakasin ang inyong imunidad na parang hindi tinatablan ng bala. Humanda kayo dahil pagkatapos nitong mapanood, iba na ang magiging tingin ninyo sa simpleng garapon na ito. At ang pangunahing tanong ngayon, kaya ba talagang baguhin ng produktong ito ang inyong buhay para sa ikabubuti? Alamin natin. Bago tayo sumisid sa agham, maglakbay muna tayo ng kaunti sa nakaraan. Sa tingin ninyo, ang fermented cabbage ba ay imbensyon ng mga Ruso o Aleman? Hindi. Sinasabi ng mga historiador na ang mga unang nag-ferment ng repolyo ay ang mga nagtayo pa ng Great Wall of China, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Pinapreserba nila ito sa rice wine para may pagkain sila sa mahabang taglamig. Kalaunan, ang paraang ito ay nakarating sa Europa kasama ng mga lagalag na tribo. Ngunit ang tunay na kasikatan nito ay nakamit noong panahon ng malalaking paglalayag. Ang sikat na si Captain James Cook ay nagdala ng 60 isiksa bariles ng fermented cabbage sa kanyang mga paglalayag sa buong mundo. At may magandang dahilan yan. Ito ang nagligtas sa kanyang mga tripulante mula sa scurvy, isang nakakatakot na sakit na dulot ng kakulangan sa vitamin C. Ang mga marino na kumakain ng repolyo ay nanatiling malusog, habang ang mga tao sa ibang barko ay nagkasakit ng maramihan. Kaya naman, bago pa man natuklasan ang mga bitamina, natagpuan na ng tao ang paraan para mapanatili ang kalusugan sa pamamagitan ng simple at henyal na proseso, ang fermentation. Sige, ano ba talaga itong fermentasyon at paano nito nababago ang ordinaryong repolyo para maging isang superfood? Isipin nyo, isa itong mahiwagang proseso na nagaganap nang hindi natin kinakailangang pakialaman. Kapag hinihiwa natin ang repolyo, inaas na nito at sinisiksik sa isang lalagyan, gumagawa tayo ng perpektong tirahan para sa maliliit na nabubuhay na organismo. Pangunahin dito ang lactic acid bacteria tulad ng lactobacillus. Ang mga kapaki-pakinabang na microbe na ito ay nagiging abala sa pagkain ng natural na asukal na nasa loob ng repolyo. Bilang resulta ng kanilang piging, naglalabas sila ng lactic acid. Itong acid na ito ang nagsisilbing natural na pang-imbak o preservative. Pinipigilan nito ang pagdami ng masasamang bakterya at amag at nagbibigay din ng maasim na lasa at kakaibang amoy sa repolyo. Pero ang pinakaimportante, hindi lang nito iniimbak ang pagkain. Pinapayaman pa nito ang produkto, lumilikha ng mga bagong sustansya na wala sa orihinal na gulay. Sa esensya, ang fermentasyon ay isang proseso ng paunang pagtunaw ng pagkain na ginagawa ng mga good bacteria. Kaya mas nagiging masustansya at madaling maabsorb ng ating katawan. Isa itong tunay na alchemy or mahika mismo sa inyong kusina. Tingnan natin, alin ang mas masustansya, ang sariwang repolyo ba
o ang fermented na repolyo. Ang sariwang repolyo, wala ng duda, ay isa ng napakagandang pagkain. Mayaman ito sa fiber, vitamin C at K, pati na rin sa antioxidants. Pero ang proseso ng pagpapaferment o pagbuburo ang nagdadala sa repolyo sa mas mataas na antas pagdating sa nutrisyon. Una, tulad ng alam na natin, nagkakaroon ito ng probiotics, yung mga buhay at mabuting bakterya na wala sa sariwang repolyo. Pangalawa, biglang tumataas ang bioavailability ng sustansya. Ginagawa ng bakterya habang sila ay buhay na sirain ang mga komplikadong compound. Kaya naman, mas madali at mas marami ang maabsorb ng ating katawan ng mga bitamina at mineral. Halimbawa, may mga pag-aaral na nagpapakita na mas madaling makuha ang iron mula sa fermented na repolyo. Bukod pa rito, sinisira rin ng fermentation ang tinatawag na goitrogens, mga sangkap na kapag sobra ang dami ay nakakaistorbo sa paggana ng thyroid gland natin. Kaya, ang fermented na repolyo ay hindi lang nagpapanatili sa benepisyo ng sariwang repolyo. Pinapalakas pa nito ang mga ito. Nagdadagdag ito ng mga natatanging sangkap na ginagawa itong isang tunay na functional na pagkain. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamahalagang yaman ng sauerkraut, ang hukbo nito ng probiotics. Kapag binabanggit natin ang salitang probiotics, karaniwan, ang naiisip agad natin ay yogurt o kaya naman ay mamahaling capsules na nabibili sa botika. Pero ang sauerkraut, ito ang tunay na kampiyon or heavyweight sa kategoryang ito. Isang serving lang ng sauerkraut na tama ang pagkakagawa at hindi pinati-pasteurize ay maaaring maglaman ng bilyon-bilyon o baka triple-trilyon pang colony-forming units, CFUs, ng good bacteria. Ito ay daan-daang beses na mas marami kumpara sa karaniwang serving ng yogurt at ang mas importante pa, hindi lang ito isa o dalawang strain ng bacteria tulad ng sa ibang supplements. Ito ay isang buong microbial community, dose-dose ng uri na nagsama-sama at nagtatrabaho ng magkasama sa isang symbiosis. Isipin mo, imbes na dalawang bagong residente lang ang ipasok mo sa bituka mo, inimbitahan mo ang isang buo, maayos at organisadong syudad na agad-agad magsisimulang maglinis at mag-ayos. Ang pagkakaroon ng iba't ibang strain na ito ay napakahalaga para makabuo tayo ng isang malusog at matatag na gut flora o microflora sa ating bituka. Kaya sa susunod na hahanapin mo ang isang bote ng probiotics, alalahanin mo ang simpleng repolyo. Malamang, ang pinakamahusay na solusyon ay naghihintay na lang sa iyo doon sa vegetable section. Paano nga ba nakakaapekto itong mga probiotics sa kalusugan ng ating tiyan at bituka? Ang ating bituka ay hindi lang simpleng tubo para sa pagtunaw ng pagkain. Ito ay isang napakasalimuot na ecosystem, tahanan ng trilyon-trilyong microorganism na sama-samang tinatawag na microbiome. Ang microbiomes na ito ay nakakaapekto halos sa lahat ng proseso sa loob ng ating katawan. Ang mga kapakipakinabang na bakterya ay tumutulong upang mapanatili ang balanse o ecosystem effect na ito. Tinatanggal nila ang mga pathogenic or masasamang microorganism at pinipigil ang pagdami ng mga ito. Pinapalakas din nila ang mga dingding ng bituka, bumubuo ng protective barrier at iniiwasan ang tinatawag na leaky gut syndrome o ang syndrome ng butas na bituka kung saan ang mga masasamang substance ay maaaring makapasok sa ating dugo. Bukod pa rito, ang mga bakterya na ito ay gumagawa ng short-chain fatty acids tulad ng butyrate na siyang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya para sa mga selula ng bituka at may matinding anti-inflammatory effect. Ang pagkakaroon ng malusog na microbiome
ay susi sa magandang digestion, walang paglobo ng tiyan or bloating, regular na pagdumi, at tulad ng makikita natin sa susunod, matibay na resistensya o immunity. Mas nagiging mahalaga ang napaasim na repolyo, sauerkraut, lalo na sa panahon ng pagpapagaling pagkatapos uminom ng antibiotiko. Ang mga antibiotiko ay matitinding sandata laban sa impeksyon ng bakterya. Pero sa kasamaang palad, ang epekto nila ay parang carpet bombing. Sinisira nila hindi lang ang masasamang bakterya, kundi pati na rin ang mabubuti na nasa loob ng ating bituka. Ito ang kadalasang nagiging sanhi ng dysbiosis o ang pagkawala ng balanse ng mikrobyo na makikita sa anyo ng pagtatae, paglobo ng tiyan, bloating, at pangkalahatang pagkailang o discomfort. Sa sandaling ito, ang ating microbiome ay nangangailangan ng agarang tulong ng pagpuno ng mga bago at mababait na bakterya. Dito pumapasok ang napaasim na repolyo bilang perpektong paraan para makabawi. Nagdadala ito sa ating bituka hindi lang ng maraming buhay na probiotics, kundi pati na rin ng pagkakaiba-iba nito na nakakatulong upang mabilis na maibalik ang nawalang balanse. Bukod pa rito, mayaman din ito sa prebiotic fiber na siyang pagkain ng mga bakterya na ito. Nakakatulong ang fiber na masigurado na sila ay mabubuhay ng matagal at mabilis na dumami. Ang regular na pagkain ng maliliit na bahagi ng napaasim na repolyo pagkatapos ng antibiotic course ay makakapagpabilis ng malaki sa proseso ng pagbawi ng microflora at mababawasan ang hindi kanais-nais na side effects ng gamutan. Alam nating lahat na ang pangunahing pinagmumulan ng vitamin C ay ang mga citrus fruits. Pero handa ba kayong magulat? Ang fermented na repolyo or sauerkraut ay may kakayahang makipagsabayan sa kanila o higitan pa. Sa proseso ng pag-ferment, ang vitamin C ay hindi lang napananatili, kundi nagiging mas matatag at mas madaling gamitin ng ating katawan. Ang sikreto? Ang lactic acid na nabubuo habang inimbak ang repolyo ay nagsisilbing perpektong preservative para sa ascorbic acid. Kaya naman, sa bawat isang daang 100 gramo ng fermented na repolyo, pwedeng umabot sa 20 hanggang 30 20 o 30 milligrams ng vitamin C ang laman nito. Katumbas na ito ng vitamin C content na makikita sa ilang uri ng orange. Balikan natin ang kwento ng mga mandaragat ni Captain Cook na iniligtas ng repolyo mula sa sakit na scurvy. Ang vitamin C ay hindi lang isang malakas na antioxidant na lumalaban sa free radicals at nagpapabagal sa pagtanda. Napakahalaga rin ito para sa ating immune system dahil pinapalakas nito ang produksyon ng white blood cells, ang ating pangunahing panlaban sa mga impeksyon. Bukod pa riyan, kasali rin ito sa pagbuo ng collagen na kritikal para sa kalusugan ng ating balat, mga ugat at mga kasukasuan. Kaya, ang isang kutsarang fermented na repolyo ay hindi lang masarap, kundi isa ring mabisang paraan para punan ang ating pangangailangan sa napakahalagang bitaminang ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bitamina na bihira nating marinig, pero napakalaki pala ng naitutulong sa ating kalusugan. Ito ang vitamin K2. Iba sa vitamin K1 na nakukuha natin sa mga berdeng dahong gulay, ang vitamin K2 ay gawa ng bakterya. At hulaan nyo kung saan ito matatagpuan? Tama, sa mga fermented na pagkain, lalo na sa inasnan na repolyo. Halos wala nito sa sariwang repolyo. Ginagawa lang ito habang nagaganap ang proseso ng fermentation. Bakit ba napakahalaga ng bitaminang ito? Tinatawag itong traffic enforcer ng calcium sa loob ng ating katawan. Tumutulong ito na ituro ang calcium papunta sa mga lugar kung saan ito kailangan, sa ating mga buto at ngipin,
para maging matitibay. Kasabay nito, inaalis nito ang calcium mula sa mga lugar na hindi dapat ito naroon, tulad ng sa mga pader ng ating ugat o arterya. Kaya, dalawa ang mahalagang papel ng vitamin K2. Pinoprotektahan tayo nito laban sa osteoporosis or paghina ng buto, at kasabay nito, binabawasan din ang panganib ng atherosclerosis at iba pang sakit sa puso at daluyan ng dugo. Isa ito sa mga hindi napapansing bayani na kapag nagkulang tayo, ay pwedeng magdulot ng seryosong problema sa kalusugan. At ang inasnan na repolyo ang isa sa pinakamaganda at pinakamadaling makuhang pinagkukunan nito sa pagkain. Sino ba naman ang hindi nakaranas ng kabag, bloated, na pakiramdam o discomfort sa tiyan matapos kumain? Pamilyar tayong lahat diyan. Pero alam mo bang ang fermented na repolyo or sauerkraut ay maaaring maging malaking tulong para masolusyonan ang mga problemang ito? Una, napakayaman nito sa enzymes na nabubuo habang nagfe-ferment. Ang mga enzymes na ito ay tumutulong sa ating katawan na mas mabilis at mas epektibong tunawin ang pagkain, lalo na ang proteins at taba. Dahil dito, nababawasan ang pagod ng ating pancreas at ng buong digestive system. Ikalawa, ang mga probiotics na madalas nating pinag-uusapan ay nagpapabuti sa kalusugan ng bituka, pinapalakas ang gut motility, at tumutulong para labanan ang constipation o hirap sa pagdumi. Lumilikha ito ng malusog na kapaligiran kung saan natutunaw ng tama ang ating kinain ng walang labis na pagbuo ng hangin o gas. Ikatlo, ang repolyo mismo ay mataas sa fiber or dietary fiber. Ang fiber na ito ay nagsisilbing pagkain ng mga good bacteria. Parang isang brush, nililinis nito ang ating bituka at sinisigurong regular ang ating pagdumi. Sa pangkalahatan, ang regular na pagkain ng fermented cabbage ay malaki ang maitutulong sa pagpapabuti ng iyong panunaw. Magdudulot ito ng magaan na pakiramdam pagkatapos kumain at mag-aalis ng maraming hindi komportabling sintomas na konektado sa ating gastrointestinal tract. Ang kasabihang ang ating resistensya ay nagsisimula sa bituka ay hindi lang basta-bastang magandang salita, kundi isa itong katotohanang siyentipikong napatunayan. Halos 70 hanggang 80%, 70-80% ng lahat ng immune cells sa ating katawan ay nakakonsentra mismo sa ating bituka. Ang sistemang ito ay tinatawag na GALT or Gut-Associated Lymphoid Tissue. Patuloy itong nakikipag-ugnayan sa lahat ng laman ng ating bituka, kung saan sinusuri nito ang lahat ng pumapasok at nagpapasya kung alin ang kaibigan at alin ang kalaban. Ang kalusugan at balanse ng ating microbiome ay direktang nakakaapekto sa paggana ng napakasalimuot na sistemang ito. Ang mga beneficial bacteria mula sa pinaburong repolyo, fermented cabbage, ay nagsasanay sa ating immune cells. Tinuturuan silang rumisponde ng tama sa mga banta at huwag atakihin ang mga walang pinsalang sangkap. Mahalaga ito para maiwasan ang mga allergy at mga sakit na autoimmune. Pinasisigla rin nila ang produksyon ng antibodies at iba pang panlaban sa mismong lining ng bituka na lumilikha ng unang linya ng depensa laban sa mga virus at bakterya. Sa tuwing kumakain tayo ng pinaburong repolyo, hindi lang tayo nagpapasarap sa pagkain. Direkta nating sinusuportahan at pinatatatag ang mismong headquarters ng ating immune system. Ang chronic inflammation ay isang tahimik na mamamatay tao o silent killer na ugat ng maraming sakit ngayon, mula sa sakit sa puso, diabetes, hanggang sa cancer. Ang fermented na repolyo o sauerkraut ay may matinding kakayahang labanan ang pamamaga dahil sa ilang mekanismo. Una, gaya ng alam na natin, ang mga
probiotics at nito ay gumagawa ng butyrate at iba pang short-chain fatty acids, SCFAs. Ang mga ito ay may malinaw na anti-inflammatory na epekto mismo sa ating bituka, kaya't nababawasan ang systemic inflammation sa buong katawan. Pangalawa, ang repolyo ay kabilang sa pamilya ng mga gulay na tinatawag na cruciferous, na sagana sa mga natatanging sangkap na tinatawag na glucosinolates. Sa proseso ng pagnguya at pagtunaw, nagiging isothiocyanates ang mga ito, kabilang na ang tanyag na sulforaphane. Ang mga sangkap na ito ay napakalakas na antioxidants na nagpapaandar sa natural na proseso ng ating katawan sa detoxification at paglaban sa pamamaga. Ang proseso ng fermentation mismo ay lalo pang nagpapataas ng bioavailability ng mga compound na ito. Kaya naman, ang fermented na repolyo ay lumalaban sa inflammation sa iba't ibang paraan at tinutulungan ang ating katawan na mapanatili ang kalusugan hanggang sa cellular level. Hindi mo ba napapansin, madalas kapag may problema tayo sa tiyan o pagdumi, kasabay din nito ang pagiging iritable, balisa o kaya naman ay matamlay. Hindi ito nagkataon lang. Ang ating bituka at utak ay hindi mapaghihiwalay. Magkadugtong sila sa tinatawag na gut-brain axis o axis ng bituka at utak. Patuloy silang nagpapalitan ng impormasyon sa pamamagitan ng mga nerve endings, hormones, at iba pang signal molecules. Ang mahalagang papel sa dialogong ito ay ginagampanan ng ating microbiome. Nakakagulat, ngunit halos 70% or 70% ng serotonin na kilala bilang happy hormone or hormone ng kaligayahan ay ginagawa mismo sa loob ng bituka sa tulong ng ating healthy bacteria. Ang pagkakaroon ng malusog at magkakaibang microbiome ay nakakatulong para sa tamang produksyon ng mga neurotransmitter. Ito ang direktang nakakaapekto sa ating mood, kalidad ng tulog, at kung paano natin hinaharap ang stress. Ang mga probiotics na nakukuha sa fermented na pagkain tulad ng sauerkraut o iba pang pampaasim ay direktang nakakaapekto sa prosesong ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng fermented products ay nakakabawas sa mga sintomas ng pagkabalisa at depression, nagpapaganda ng cognitive functions, at nagpapataas ng ating resistensya sa stress. Kaya naman, sa tuwing inaalagaan natin ang ating tiyan, kasabay din nating inaalagaan ang ating mental health. Nakakatulong ba ang fermented na repolyo or sauerkraut para magpapayat? Ang sagot ay oo, at may ilang magandang dahilan kung bakit. Una, ito ay isang pagkain na napakababa sa calories. Ang 100 grams nito ay mayroon lang mga 20 calories. Ngunit nakakabusog ito agad dahil sa mataas na nilalaman nitong fiber. Ang fiber na ito ay nagpapabagal sa paglabas ng laman ng tiyan, kaya mas matagal tayong nabubusog at maiiwasan natin ang overeating o labis na pagkain. Pangalawa, ang mga probiotics na makikita sa repolyo ay may kakayahang makakaapekto sa ating metabolismo. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang ilang partikular na uri ng bakterya na kadalasang matatagpuan sa mga fermented na pagkain ay nakakabawas sa pagsipsip ng taba mula sa ating kinakain. Nakakaapekto rin ito sa mga hormone na kumokontrol sa gana tulad ng ghrelin. Pangatlo, ang pagiging maayos ng ating bituka o gut health at ang paglaban sa chronic inflammation na nabanggit na natin sa iba pang pagkakataon ay mahahalagang salik din sa pagpapanatili ng tamang timbang. Siyempre, ang fermented na repolyo ay hindi magic pill para biglang pumayat. Pero, maaari itong maging isang napakagandang karagdagan sa iyong balancing dieta at makakatulong ito sa iyo
na maabot ang iyong mga layunin sa weight management. Kadalasan, ang kalusugan ng ating balat ay refleksyon ng nangyayari sa loob ng ating katawan, lalo na sa ating bituka o gut. Ang mga problema tulad ng matinding acne, eczema, rosacea at psoriasis ay lalong iniuugnay sa pagkagulo ng balanse ng microflora sa bituka at sa kondisyong tinatawag na leaky gut o pagiging sobrang permeable ng dingding ng bituka. Kapag humina ang depensa o barrier ng bituka, ang mga toxin at hindi natunaw na mga pagkain ay maaaring makapasok sa daluyan ng dugo. Nagdudulot ito ng systemic inflammation or pamamaga sa loob ng katawan na siya namang makikita sa balat bilang mga pantal, iritasyon, o iba pang sakit sa balat. Ang fermented na repolyo tulad ng sauerkraut ay nakakatulong solusyonan ang ugat ng problemang ito mula sa loob. Ang mga improbiotics na nito ay nagpapatibay sa dingding ng bituka, nagpapababa ng pamamaga, at tumutulong sa katawan na ilabas ang mga toxin ng mas epektibo. Bukod pa rito, ang vitamin C at A na taglay ng repolyo ay mahalaga sa pagbuo ng collagen at sa mabilisang regeneration or pagpapalit ng balat. Sa pagpapaganda ng kalusugan ng ating bituka, nagtatayo tayo ng pundasyon para sa malinis, kumikinang at malusog na balat. Kaya naman, sa halip na gumastos ng malaking halaga sa mga pampahid o panlabas na produkto, marahil ay mas makabubuting simulan ito sa pagdagdag ng isang kutsara ng simpleng, ngunit napaka-epektibong superfood na ito sa iyong pang-araw-araw na dieta. Na ang usapin tungkol sa pag-iwas sa cancer ay palaging sensitibo, kaya't mahalaga na pag-usapan ito ng maingat at base sa siyentipikong ebidensya. Hindi natin maaaring diretsahang sabihin na ang fermented cabbage o atsarang repolyo ay lunas na sa kanser. Pero marami ng pag-aaral ang nagtuturo sa potensyal nito upang makabawas sa panganib ng pagkakaroon ng ilang uri ng sakit na ito. Una, tulad ng alam na natin, ang repolyo ay kabilang sa mga gulay na cruciferous at naglalaman ng sulforaphane at indoles. Sa mga laboratorio, ipinakita ng mga sangkap na ito na kaya nilang pabagalin ang pagdami ng cancer cells at pasiglahin ang kanilang pagpapakamatay o tinatawag na apoptosis. Ikalawa, ang proseso ng fermentation ay posibleng lalong magpalakas sa mga katangiang ito. Halimbawa, may isang pag-aaral sa Poland na nagpakita na ang mga babaeng kumakain ng maraming fermented cabbage ay nagkaroon ng mas mababang banta ng breast cancer. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng malusog na microflora sa bituka at pagbaba ng chronic inflammation o talamak na pamamaga ay mga pangunahing salik sa pag-iwas sa cancer, lalo na sa colon cancer. Kaya naman, kahit na hindi natin masasabing ang atsarang repolyo ay lunas sa lahat, panacea, ang regular na pagsama nito sa ating malusog na dieta ay maaaring maging mahalagang bahagi ng isang komprehensibong estratehiya upang mabawasan ang panganib sa kanser. May isang napaka-importanting bagay na dapat nating tandaan. Hindi lahat ng fermented cabbage or pinaburong repolyo na makikita mo sa mga istante ng supermarket ay pare-parehong benepisyal. Para makuha mo ang lahat ng benepisyo ng probiotics, kailangan mong pumili ng buhay or live na produkto. Ang pangunahing kalaban ng good bacteria ay ang pasteurization. Ito ay thermal treatment o pagpapainit na ginagamit para pahabain ang shelf life nito. Ang proseso ng pasteurization ay pumapatay sa lahat ng microorganisms, masama man o mabuti. Kaya naman, kapag namimili ka ng repolyo, basahin mong mabuti ang etiketa. Hanapin ang mga salitang unpasteurized, raw, or buhay. Ang ganitong klase ng repolyo ay madalas na makikita sa chiller or refrigerated section,
hindi sa ordinaryong istante. Ang sangkap lang dapat nito ay repolyo, asin, at posibleng carrots o iba pang pampalasa. Walang suka, asukal o preservatives. Ang suka ay senyales na ang repolyo ay pinapikla lang at hindi dumaan sa natural at wastong proseso ng fermentation. Ang tamang fermented cabbage ay isang buhay na produkto na patuloy na gumagalaw at humihinga kahit nasa loob na ng garapon. Ito ang pinagmumula ng bilyon-bilyong good bacteria na kailangan ng ating kalusugan. Kung gusto mong makasiguro sa pinakamasustansya at pinakamasarap na sauerkraut, walang tatalo sa paggawa mo nito mismo sa bahay. At huwag kang mag-alala, napakadali lang nitong gawin. 3 sangkap lang ang kailangan mo: repolyo, cabbage, asin, salt, at kaunting oras mo. Napakasimple ng proseso. Hiwain ng pino ang repolyo. Imasahe ito kasama ang asin hanggang sa lumabas ang katas nito. Isiksik ng mahigpit sa garapon o enamel na kaldero. Lagyan ng pabigat sa ibabaw at iwanan sa room temperature sa loob ng ilang araw. Sa panahong iyon, gagawin ng lactic acid bacteria na likas ng matatagpuan sa ibabaw ng dahon ng repolyo ang lahat ng trabaho para sa iyo. Mapapanood mo ang proseso ng fermentation, ang paglitaw ng mga bula at ang natatanging maasim na amoy. Ang paggawa ng sauerkraut sa bahay ay hindi lang nakakatipid sa iyong pera, binibigyan ka pa nito ng kumpletong kontrol sa buong proseso. Sigurado ka sa kalidad ng mga sangkap. Maaari mong ayusin ang dami ng asin at magdagdag ng paborito mong pampalasa tulad ng caraway seeds, cranberry, or mansanas. Ito ay isang kawili-wili at napaka-epektibong karanasan sa pagluluto na nag-uugnay sa atin sa mga tradisyon ng ating mga ninuno. Kaya malinaw na sa atin ang matinding benepisyo ng fermented cabbage or sauerkraut. Pero ibig bang sabihin nito, kailangan natin itong kainin ng kilo-kilo? Siyempre, hindi. Tulad ng anumang pagkain, mahalaga rito ang pagiging katamtaman. Dahil ang sauerkraut ay isang concentrated source ng probiotics at aktibong nutrients, dapat lang na unti-untiin ang pagpasok nito sa iyong diet, lalo na kung bihira kang kumain ng fermented foods dati. Magsimula sa 1 kutsarita o 1 kutsara lang bawat araw para masanay muna ang iyong digestive system. Makakatulong ito para maiwasan ang posibleng paglobo ng tiyan o discomfort. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahan itong taasan hanggang 2 o 3 kutsara sa isang araw. Sapat na ang dami na yan para makuha ang therapeutic effect at mapanatili ang kalusugan ng iyong bituka. Mas mainam na kumain nito ng regular, pero paunti-unti lang. Puwede mo itong ihalo sa salads, gawing side dish sa mga ulam na karne, o kainin lang ng mag-isa bilang merienda. Pakinggan mo ang iyong katawan. Ito ang pinakamahusay na tagapayo kung ano ang tama at sapat na porsyon para sa iyo. Bagamat napakarami nitong benepisyo, may mga pagkakataon na ang sauerkraut o inimbak na repolyo ay maaaring hindi mainam o sa matinding kaso ay makasama. Mahalagang malaman ang mga posibleng kontraindikasyon nito. Una, ang tradisyonal na paghahanda ng sauerkraut ay gumagamit ng mataas na dami ng asin na nagsisilbing pampreserba. Kaya naman, ang mga taong may alta presyon, hypertension, sakit sa bato, kidney disease, at madalas mamaga, edema, ay dapat kumain nito ng may pag-iingat o humanap ng mga resipe na may mas mababang asin. Ikalawa, ang sauerkraut ay mayaman sa histamine, isang sangkap na natural na nabubuo habang nagaganap ang proseso ng fermentation. Para sa karamihan, madaling matunaw ang histamine na ito. Ngunit sa mga taong may histamine intolerance, ang pagkain ng repolyo
ay maaaring magdulot ng mga sintomas na katulad ng alerhiya, pananakit ng ulo, pamamantal sa balat o sipon. Kailangan ding mag-ingat ang mga taong dumaranas ng matinding kondisyon sa tiyan or bituka, gastrointestinal tract, tulad ng gastritis na may mataas na acid o ulcer. Dahil ang mga organic acid duct nito ay maaaring makairita sa mucous lining ng sikmura. Sa lahat ng nabanggit na sitwasyon, pinakamainam na kumonsulta muna sa doktor bago tuluyang isama ang sauerkraut sa iyong pang-araw-araw na dieta. Isa sa pinakapalasak na mito ay ang paniniwalang lahat ng fermented cabbage na nabibili sa tindahan ay nakakabuti sa kalusugan. Napag-usapan na natin ito ng kaunti, pero halika't talakayin pa natin ito ng mas detalyado. Ito ay isang malaking pagkakamali. Karamihan sa mga sauerkraut or pinaburong repolyo na nakikita ninyo sa lata or bote na nakalagay lang sa regular na istante sa room temperature ay dumaan na sa proseso ng pasteurization o sterilization. Oo, may fiber pa rin at ilang bitamina ito, pero nawawala ang pinakamahalagang bahagi, ang buhay na probiotics. Ang lahat ng benepisyo nito para sa ating microbiome ay nagiging wala. Sa madaling salita, isa na lang itong canned or preserved na gulay. Kadalasan, nilalagyan pa ito ng suka at asukal para mas tumagal at sumarap na lalo pang nagbabawas sa sustansya nito. Ang tanging tunay na superfood ay ang raw at unpasteurized na pinaburong repolyo na kailangang nakalagay at nakaimbak sa refrigerator. Kaya huwag kang magpapalinlang sa magandang packaging. Palaging tingnan ang mga sangkap, ingredients, at kung paano ito inimbak. Tanging ang buhay na repolyo lamang ang makakapagbigay ng hindi kapanipaniwalang benepisyo na pinag-uusapan natin sa video na ito. Ang inasnang repolyo or fermented cabbage ay hindi lang basta pampagana ng mga Ruso na laging ipinapares sa patatas. Isa itong international na pagkain na tinatangkilik at pinahahalagahan sa kusina ng iba't ibang lahi sa mundo. Halimbawa, ang sikat na kimchi ng Korea ay, sa totoo lang, isa ring klase ng inasnang repolyo, pero nilalagyan ito ng sili, bawang, luya, at iba pang pampabango. Sa Alemanya, ang inasnang repolyo na tinatawag nilang sauerkraut ay karaniwang inihahanda kasama ng mga sausages at pork knuckle. Sa Pransya, mayroon silang Alsatian dish na chucrut. Ito ay repolyo na ginigisa o stew kasama ng sari-saring karne at iba't ibang klase ng sausages. Sa Poland naman, ginagamit ito para sa sikat na sopas, na kapusnyak at sa bigos. Ang pagiging versatile nito ay nagpapakita na ang inasnang repolyo ay dapat at pwedeng gamitin ng higit pa sa simpleng pampagana. Maaari itong isama sa mga sopas, igisa kasama ng karne, ilagay sa sandwiches at burgers, imbis na mga pickled cucumber, o gamitin bilang pangunahing sangkap sa mga salad. Kahit napatayin ng pag-iinit ang probiotic zone nito, nananatili pa rin ang fiber at ang natatangi nitong lasa. Ito ay isang napakagandang paraan upang mas pag-iba-ibahin ang ating pagkain at magdagdag ng bago, kakaiba, at mas masustansyang lasa sa ating araw-araw na dieta. O sige, magbigay na tayo ng konklusyon. Ngayon, natuklasan natin na itong simpleng fermented cabbage ay hindi lang basta pampagana. Ito pala ay isang powerhouse ng probiotics na talagang kayang ibalik at panatilihin ang kalusugan ng ating gut or bituka. Isa rin itong malaking pinagkukunan ng vitamin C na nagpapalakas ng ating immune system at ng bihirang vitamin K2 na napakahalaga para sa ating buto at mga ugat. Tinutulungan din nito ang ating panunaw, nilalabanan ang
chronic inflammation o matagalang pamamaga at maaari pa ngang mapabuti ang ating pakiramdam o mood. At ang pinakaimportante, itong napakalakas na superfood ay abot kaya at bukas para sa lahat. Hindi ito magastos. Madali lang itong ihanda sa bahay o kaya naman ay makahanap ng di kalidad na bersyon nito sa mga tindahan. Siguro, ang sikreto ng tunay na kalusugan ay nasa pagbalik sa mga simpleng pagkain na nasubukan na ng panahon. Salamat sa inyo sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Sana marami kayong natutunan na bago at kapakipakinabang. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-like kung nagustuhan ninyo ang video na ito. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang tingin ninyo sa sauerkraut? Gusto nyo ba ito at gaano kadalas kayo kumakain? Ibahagi ang inyong paboritong recipe or kwento sa comment section. Gustong-gusto naming basahin iyan.